Taong 2018 ay isang pangyayari ang mainit na naging laman ng mga balita at social media. Ito ay ang naging karumal-dumal na kamatayan ng isang medrep sa Cainta, Rizal. Ang biktima ay nagtamo ng 30 tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sino ang salarin at bakit nito nagawa ang brutal na pagpatay sa biktima? Samahan niyo po akong balikan ang kaso ng pagkamatay ni Maria Cathrina Nakpil. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. September 21 taong 2018, ng madaling araw, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Cainta, Rizal. Tungkol sa wala ng buhay na katawan ng isang dalaga na natagpuan sa loob ng bahay nito sa Vista Verde Executive Village. Nang magtungo sila sa lugar ay dinatnan nila ang biktima sa kalunos-lunos nitong kalagayan at naliligo sa sarili nitong dugo. Ang biktima ay kinilalang ang 25 years old na si Maria Cathrina Nakpil. Nagtamo ito ng 30 saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na siyang naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Nakuha sa banyo ang 2 kitchen knife na siyang hinihinalang ginamit na murder weapon. Sa ginawang investigasyon ay natuon ang atensyon ng mga investigador sa isang lalaki na nadatnan nila sa crime scene. Ito ay nagpakilalang ang nobyo ng biktima. Ayon sa binigay nitong salaysay, September 20, 2018 ng alas 8 ng gabi ay magkasama sila ng nobya. Magkasama sila sa trabaho bilang isang medrep sa isang pharmaceutical company at nakasanayan na nila na tinatapos ang mga report at ilan pang kailangan sa trabaho sa isang coffee shop. Alas 12:30 na ng hating gabi nang matapos nila ang ginagawa at magdesisyon na umuwi na. Dahil nga may sari-sarili namang sasakyan, ay naghiwalay sila ng nobya sa parking lot. Sumakay na ito sa sarili nitong sasakyan para umuwi sa Cainta. Siya naman ay tinahak na din ng daan pauwi ng Valenzuela. Habang nagmamaneho, ay nanatili naman silang magkausap sa telepono. Dahil mas malapit sa area ay unang nakarating si Cathrina sa tinitirhan nito. Sinabi nito sa kanya na magtitimpla lamang siya ng tsaa para inumin bago ito matulog. Subalit bigla na lamang nagkaroon ng komosyon sa kabilang linya. Narinig niya mula doon na tila may lalaking kausap ang nobya. At sinabi ang mga katagang binigay ko na sa iyo lahat. Matapos noon ay sunod-sunod na kalampag na lamang at ungol ang kanyang narinig. Dahil sa pag-aalala ay agad niyang iniikot ang sasakyan at tinahak ang daan patungo sa bahay nito. Nang dumating siya sa lugar ay sarado ang gate ng bahay, kaya naman ay nagpasya na siya na akyatin ang bakod. Dahil sarado ang pintuan sa harapan ay nagtungo siya sa likuran. At dito ay nakita niya ang bahagyang nakabukas na pintuan. Nang makapasok, ay dito na niya nakita ang kalunos-lunos na kalagayan ng nobya. Sinubukan pa umano niya itong dalhin ng hospital. Subalit dahil nga sa nagkalat na dugo at madulas na ang katawan, ay kinaladkad niya ito hanggang sa pintuan. Lumabas siya ng bahay at sinubukang humingi ng tulong hanggang sa makontak niya ang pinsan ng biktima. Sa ginawang forensic analysis ng mga investigador, ay nagawa nilang makuha ang mga fingerprints ng nobyo ni Cathrina sa crime scene, kaya naman nabuo sa kanilang hinala na may kinalaman ito sa nangyari. Sa ginawang follow-up investigation ay nagawa nilang makakuha ng mga kuha ng CCTV camera sa lugar, kung saan ay nakitang pumasok ang sasakyan ng nobyo ni Cathrina sa subdivision ng 1:48 ng madaling araw. At sa isa pang kuha ng CCTV galing sa isang bahay malapit sa bahay ng biktima, ay nakita itong muli na lumabas ng bahay at luminga-linga sa paligid bago tumakbo. Bilang alibi, ay prinisinta ng nobyo ni Cathrina ang kuha ng dashcam sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi bigla akong narinig na para siyang lumanan na yun nga po narinig ko na parang so hindi po ako nagsalita, sabi ko sa kanya, love, anong nangyayari? Bakit? Ano yun? Wala na po akong narinig na response sa kanya. Ano yung nangyayari?
until na umikot, nag-U-turn na po ako. Parang bigla ko lang narinig na binigay ko na sa lahat. Which is hindi ko na naiintindihan kung siya pa ba yung nagsasalita nung time na yon. Sa ginawang analysis sa nasabing recording, ay kinumpirma ng mga pulis na legit ang nasabing ebidensya at nagsasabi ng totoo ang nobyo ni Kathrina Nakpil. Ngunit sino ang salarin? Muli nilang binalikan ang kuha ng CCTV sa gate ng subdivision noong mangyari ang krimen at dito ay napansin nila ang isang lalaki na paika-ika na lumabas ng gate. Sa ginawa nilang follow-up investigation, ang nasabing lalaki ay nakilala nilang ang 26 years old na si Jimmy Boy Magnilong, isang construction worker na nagtatrabaho sa ginagawang gusali sa likod lamang ng bahay nila Kathrina. At ang nakakapagtaka pa ay bigla na lamang itong naglaho at hindi na pumasok sa trabaho matapos ang nangyari. Ayon sa mga kasama sa trabaho, ay 3 linggo pa lamang na nagtatrabaho doon si Magnilong. Ayon sa kanila noong gabi ng September 20, 2018, kasama ang ilang kasama sa trabaho ay nag-inuman sila kasama ang suspect. Nang sumapit ang pasado alas 9 ng gabi, ay nagpaalam ito sa mga kainuman. Sa lugar kung saan nagtatrabaho si Magnilong, ay na-recover ng mga investigador ang ilang personal na gamit nito, kabilang na dito ang ID. Sa pamamagitan ng nasabing identification card, ay napag-alaman nila na ito pala ay residente ng Urdaneta, Pangasinan. Agad na ikinasa ang malawakang manhunt operation laban sa suspect na si Magnilong at tinungo nila ang tinitirhan nito sa Pangasinan. Subalit wala doon ang kanilang pakay. Sa pagtungo nila sa Pangasinan ay napag-alaman nila na si Magnilong ay dati nang nakulong ng 6 na taon sa kasong panggagahasa sa isang minor de edad at nakalabas lamang dahil sa pumayag ang pamilya na makipag-areglo. Subalit makalipas lamang ang ilang buwan ay muli itong nasangkot sa kasong pagpatay at kasalukuyang nasa wanted list ng Pangasinan PNP. Dahil sa mga circumstantial evidence ay opisyal nang sinampahan si Jimboy Magnilong ng kasong pagpatay sa Prosecutor's Office ng Cainta, Rizal. Agad na ikinalat ng mga panawagan at larawan nito kalakip ang 100,000 na pabuya sa kung sino ang makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan nito. Sa nasabing paghahanap ay nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula sa isang informant sa Agoo, La Union. Nang magtungo sila doon ay tila naman nakatunog ang pakay dahil sa hindi na nila ito dinatnan. Subalit sa bahay na tinuluyan nito sa Agoo ay nagawa namang ma-recover ng mga pulis ang isang pares ng tsinelas at pantalon na naiwan ng suspect. Ang nasabing pantalon ay positibo namang kinilala ng ina at kapatid ni Kathrina na ito ay pagmamay-ari ng kapatid na lalaki ng biktima. Hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga pulis ang suspect na si Jimmy Boy Magnilong at nanawagan sila na kung sino man ang nakakaalam sa kinaroroonan ng suspect ay agad na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan. Hanggang ngayon ay hustisya pa rin ang hinihiling ng mga iniwan ni Kathrina. Si Kathrina ay isang responsableng anak. Ito kasi ang panganay sa 3 magkakapatid. Taong 2000 ay nilisan ng kanyang ina ang ating bansa para magtrabaho sa Japan bilang hotel staff doon. Naiwan na kay Kathrina ang pangangalaga sa 2 kapatid. Ayon sa ina nito ay wala siyang naging problema kay Kath at hindi niya rin ito narinig na nagreklamo. Habang nag-aaral ng kolehiyo ay nagagawa pa nitong maging ina at ama sa 2 kapatid. Kahit pa nga malaki ang bahay ay wala silang katulong. Silang magkakapatid na ang nagtutulungan sa mga gawain. September 21, 2018 ng hapon ay dumating ang ina at kapatid na bunso ni Kath galing ng Japan matapos na matanggap ang balita sa nangyari. Ang katawan ni Kathrina ay cremate sa Heaven's Gate 1, Cogeo, Antipolo, Rizal. Sana ay mahuli na ang may sala para makamtanan ng pamilya ang hustisya para na rin sa ikatatahimik ng kanilang kalooban. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin pong mga videos.
Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.